Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na VV Time tungkol sa usaping pagpapaubaya. Grabe yung piyok na yun, Alam kong narinig nyo yun, huwag nyo ikaila. Yes, friend, kung ikaw naranasan mo ng magpaubaya, alam kong hanggang ngayon ay masakit pa rin kung iisipin, di ba? At aminin mo man o hindi, for sure, meron ka mga panghihinayang or mga katanungan na hanggang sa mga oras na ito ay tumatakbo sa isip mo. Like, what if kung pinaglaban mo siya? What if kung kayo pa? What if nanumbalik yung pagmamahal niya? Di ba? For sure, these questions will remain in your mind for as long as hindi ka pa nakaka-move on. At madadagdagan yung mga katanungan na yan. At kalakip ng mga katanungan na yan, yung panghihinayang mo of course na nag-let go ka ng isang taong minamahal mo kahit na medyo labag sa loob mo. Diba? Kasi isipin mo, pagpapaubaya, it is more than sharing. It is giving. Yun ba nga lang meron kang kahate sa taong mahal mo, ang sakit-sakit na. Hindi mo kaya, ayaw mo. What more yung ipapaubaya mo at ibibigay mo na yung taong minahal mo or minamahal mo sa ibang tao dahil alam mong hindi na ikaw yung gusto. Hindi na ikaw yung mahal, hindi na ikaw yung pinipili. Diba? Well, gusto ko lang din i-clarify, no, na especially for you, na hindi porket pinaubaya mo yung partner mo sa ibang tao, hindi ibig sabihin nun na hindi sapat yung pagmamahal na meron ka or hindi naman kaya mahina ka kaya sumuko ka na. Hindi yun ganon. In fact, mas malawak ka mag-isip, mas malaki yung puso mo at sadyang alam mo lang talaga kung kailan dapat lumaban at umatras. Diba? Sa ibang tao na makakarinig ng kwento mo, ng side mo, sasabihin nila for sure, baka naman kasi hindi rin ganun kalalim yung pagmamahal mo sa kanya kaya okay lang sa'yo na ipaubaya siya sa iba. No. Yung iba sasabihin, baka hinintay mo na lang din talaga siyang magsawa at iwan ka para sa kwento, ikaw yung mabait tapos siya yung masama. Grabe naman kayo. Nagpaubaya na nga yung tao, ang dami niyo pang sinabing masasama. Diba? Ganyan talaga yung mga tao, diba? Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng kabulastugan, ang makikita pa rin nila sa'yo ay purong kasamaan. Diba? Ang kikitid ng kokote. Kaya hayaan mo na yung mga for sure nanguhusga sa'yo dahil sa pagpapaubaya mo or whatsoever. Kasi for sure hindi nila naiintindihan. At hindi pa ganun kalalim yung pananaw nila when it comes to love, diba? Kasi nga naman, mahirap ipaglaban ng isang taong ayaw na sa'yo. So bakit ipipilit mo pa yung sarili mo? Diba? Pag pinaglaban mo siya ng pinaglaban, gaano kagarantisado na babalik pa rin siya sa'yo? Na ikaw pa rin yung pipiliin niya? When in fact, harap-harapan ang ginagawa sa'yo yung mga bagay na hindi dapat, like pinagpapalit ka na sa iba. Hindi na siya masaya sa piling mo. Diba? Paano mo ipo-pull back yung taong ganun? Paano mo siya i-win back kung talaga namang desidido na siya at malaki na siya? Diba? Para gumawa ng sariling desisyon niya. So, hayaan mo na. I-give away mo na. Kahit masakit, kahit feeling, kahit sobrang nakakaramdam ka na parang, it's so unfair. Arte. Kaya kiniiwan ang arte mo eh. Diba? At the end of the day, ikaw at ikaw sa sarili mo ang nakakaalam na nagmahal ka ng totoo
Nagmahal ka ng puro. At hanggang sa pagkakataon na hindi na ikaw ang gusto, buong buo pa rin yung pagmamahal mo. And the moment na pinaubaya mo siya sa iba, doon natin mas napatunayan na totoong nagmamahal ka. Diba? So, let go mo na. Papahirapan mo lang yung sarili mo kung hindi. Kung pangahawakan mo pa yung taong nagpupumiglas na sa piling mo, di ba? Umaayaw na sa'yo, bumibitaw na ng kusa, at hindi na gusto magpasuyo. Talagang wala ng pag-asa. So, blessing in disguise na lang din siguro yung nalaman mo yung totoo bago ka pa niya tuluyang ipagpalit sa iba, di ba? Maaaring sa ngayon, hindi mo pa naiintindihan, pero someday, I promise you, tuluyan ka ring maliliwanagan. Tuluyan mo ring mahanap yung mga kasagutan doon sa mga katanungan mo. Kung bakit kinailangan kang alisin sa piling ng isang tao kahit na mahal mo pa siya. Kung bakit kinakailangan mong maranasan na habang nagmamahal ka, bigla ka na lang pinagpalit sa iba. Kung bakit mo kinakailangan magpaubaya. Kung bakit ka binigyan ng mabuting puso para i-let go yung taong mahal mo. And with that, ngayon pa lang, kahit hindi mo pa nahahanap yung mga kasagutan, I salute you. Naaaring ibang klase ng pagmamahal yung meron ka, pero extraordinary kind of love yan. Pagmamahal pa rin niyang maituturing. At minsan, ika nga nila, isang katapangan ang kusang sumuko sa laban na alam mong ikakapahamak mo lang. Kaya tama si Moira, di ba? Susuko na ang sandata, aatras na sa laban, di dahil naduduwag. Arte. Di ba? Sinasabi sa buhay natin di ba? We must choose our battles. Kung saan tayo, di ba? Kung saan mo alam na mananalo ka, ipaglaban mo. Pero kapag alam mong matatalo ka lang at masasaktan ka, wag na. Parang hindi worth it yung ilalaan mong effort, lakas, panahon para sa laban na yun. Kaya wag na. Di ba? Marami pang iba dyan. Dito, baka gusto mo kay B-Boy Bibo. Ayaw mo. Ay, nako. Kaya ikaw, yes, friend, kung nagpaubaya ka, huwag kang mag-alala. Oo, ginawa na nga yan ni Moira. Ginawa na rin yan ni Bea. Ginawa na rin yan ni Joshua Garcia. Tignan mo kung nasa na sila. Ang pupogi, ang gaganda pa rin nila. O malay mo, mag-glow up ka, di ba? Dahil nagpaubaya ka. Malay mo lang naman. Tapos one day, babalik siya ulit sa'yo. Sasabihin niyang, pwede bang ako na lang? Ano sasabihin mo? Oh, di ba? Pumayag ka. Pumayag ka na balikan ka niya dahil gumanda ka or nag-glow up ka. So nga. Dapat wag na, di ba? Kapag umalis na yung tao sa buhay mo at pinili ka niyang talikuran para sa ibang tao, wag mo nang pabalikin sa buhay mo. Humarap ka ng panibago. Yung mas gwapo, yung mas babango, parang si B-Boy Bibo. Kapal ng mukha. Diba? Lahat ng taong iniiwan sa dulo, nasa kanila ang huling halakhak. Lahat ng taong nagmahal ng totoo, ng todo, ng sagad-sagaran, na binaliwala, sa dulo, sila yung pinakamasaya. Diba? Kaya panghawakan mo yan, ha? Huwag kang mawawala ng pag-asa sa pagmamahal. Hindi lahat ng tao pare-pareho. Again, nandito ako. Diba? Tsaka, alam nyo, sa totoo lang, hindi naman lahat ng klase ng pagpapaubaya ay masakit. Yung iba masaya. Yung iba maligaya. Yung iba tuwang-tuwa. Bakit hindi tanungin yung mga gabi-gabing nagpapaubaya sa asawa nila? Diba? Kaya sa mga oras na mga ito, diba? 11:38, for sure may nagpapaubaya sa asawa niya. Kasi gabi na, diba? Tulog na ang mga bata. Sa cellphone kasi, ikaw talaga. Alam mo, yung jowa niya pala cellphone. Tapos nasabi nung jowa niya, uy, ako na, baby time na. O diba, nagpaubaya. Give up yung phone. Ikaw talaga, malisyoso ka. Ang dumi
ganda ba ng utak mo? Hinahawakan mo si Biboy Bibo. Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito pa rin sa 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB.